Good day mga ka-zero. So, medyo matagal tayong walang upload video. Gawa ng busy sa trabaho. O, kape muna. Siya nga pala, madaming nagpapa-shoutout doon sa last vlog ko. Mamaya, ilalagay ko doon sa video natin yung mga pangalan na nagpapa-shoutout. So, hindi ko kasi maalala, tsaka biglaan to. This morning, nagkaroon kasi ng problema yung erga natin, at tsaka experience din to. Actually, yung problema natin is common yan na nangyayari sa mga erga natin. Ito ay based lang sa observation natin, no? Bali, biglang kasi nasa 1,800 yung output ko. Tapos, biglang tumaas. Umabot ng 2,700 yung output. So, akala ko may leak lang yung yung regulator. Kasi yung gamit natin na regulator is China rig. China rig lang siya mga ka-zero. Ito. Ang kagandahan lang dito is medyo maiksi siya compare sa Taiwan rig. Mas maiksi yung body niya, yung dito. Yan. Maiksi siya compare dito. Mas mahaba ito eh. Bali ito Taiwan rig. Yan. Ito China rig. Ang problema dito is biglang tumaas yung output niya. Hindi naman sira yung output gauge natin. So, common ito na nangyayari. So, bago ang lahat, shout out nga pala sa mga kaibigan natin, si Romel Melendres, si Baybay, si Lonlon, si Tiago, si Jade Abuton. Bro, gandang umaga sa iyo. Sino pa ba mga kaibigan natin? Yung Davao de Oro Airgun Shooters group. So, good day sa inyong lahat. Sino pa ba yan? Nakalimutan ko. Madami sana. Tsaka huwag natin kalimutan ang legend. No? Si Manong Oscar E. Chavez. No? AKA the Darling, John Darling of the Philippines. Yung kapanahonan niya. Matindi yun. Sino pa mga kaibigan natin? Si Sir Ronald, yung maker ng DPP barrel. Nald, good morning. Grabe, walang kupas pa din yung DPP barrel. Hindi pag tumama. Saka maganda talaga siya tumama. Sino pa ba mga kaibigan natin? Si Joseph Tumumpong, bro. Shout out sa iyo. Si Sir Donald Glema ng Tushing Products, Tushing Regulator at lahat-lahat na. So, short lang video tayo mga ka-zero. Baka kasi na-experience din to, no? Biglang pagtaas ng pressure sa inuuna, nung kinabit natin, okay pa siya. Hanggang sa bigla na lang nag-iba yung reading ng ng output gauge natin, biglang tumaas. Actually nasa 1.8 lang siya dapat, no, ang regulator natin. Pero umabot ng 2.7. So tinanggalan ko siya ng hangin. Tapos tiningnan ko yung gauge, pinalitan ko lahat-lahat na. Pati yung o-ring sa loob ng regulator natin, pinalitan ko, baka kasi may singaw. Tapos kinargahan ko ulit ng hangin. Nagkarga ako ng 3,500. Sinagad ko para malaman ko talaga kung hanggang saan aabutin niya. Nung iniwanan ko siya, nasa
1,900 na ang reading ng output niya. Hinayaan ko lang, mga ka-zero. Wala pa yatang 3 minutes. Sumabog na yung ano natin, burst disk natin yung dito. Yung parang ano, tanso dito sa loob ng yung ito. Meron kasing 7,000, merong 3,000 ano ito eh. So dito sa 3,000 kasi lumagpas na siya, nasa siguro lagpas 3,000 na. So ang reading ng output niya kaya sumabog yung parang ano dito sa ilalim, yung parang disk, burst disk kasi. Sumabog kasi nasa limit lang siya na 3,000. So ito yung sasabog, hindi yung tangke. Mas naunang bumigay itong dito before yung tangke. So ang ginawa natin, tinignan natin, no, biglang sumabog. So tinanggal natin yung burst disk. Yun nga, sira. Kasi tumataas talaga yung output natin. Common yan na nangyayari lalo na sa mga local na regulator. Medyo mahina. Medyo, hindi naman siya mahina. Okay naman siya nung una. Pero katagalan talaga, wala. Ayan ang nangyayari. Pero pag alam niyo na problema, hindi dahil sa experience ko, no? Maliban lang sa mga expert ha, hindi sa sa yung disk ang problema na nagki-creep yung regulator natin. Ang problema niya mga ka-zero is ito, yung engineering plastic na nakalagay dito. Saglit, tatanggalin natin yung sa Taiwan rig. Yan, hindi kita, walang cam holder. Yan. Para makita nyo din, subukan nyo. Pag tinignan nyo yung reading ng ng output nyo, tumataas na siya. It's either may problema dun sa O-ring. Ito. Ayan. Pag ito, sira ang O-ring dito, tsak magbabubble siyang regulator nyo. Pero pag ito yung sira ang O-ring, tsak tataas din yung output pressure gauge ninyo. Pag itong nasira na O-ring, yun dito. So, pagtanggal mo, wala namang sira yung O-ring, kabilaan, okay naman, functional naman yung O-ring, tsaka yung mga disc mo, wala namang kalawang, walang corrosion sa ilalim, walang tawag doon, oxidation na nangyayari dito sa mga disc mo, malinis naman siya. Kagaya nito, wala namang problema. So, hi ma. Tingnan nyo dito sa dulo. Yan. Saan ba itong camera? Medyo malabo. Ayan. Diba nakikita nyo dito sa pinakagitna? Mayroon siyang engineering plastic, mga ka-zero, no? Yan. Yung engineering plastic na yan. Pag walang sira yung O-ring ninyo, lahat kabilaan, malinis ang mga disc natin, no? Walang problema. Tignan nyo dito. Yung dito sa pinaka-tip. Yan. Yan. Yung engineering plastic yan. Dapat mga ka-zero, ito. Dapat yan ay pantay na pantay yan. Hindi nakalubog. Hindi lubog. Or ibig sabihin is, dito kasi sa ilalim ng casing ng regulator natin, kung titingnan nyo doon sa pinakadulo, ayan, yung parang, may parang doon. Yan. Yung parang may parang maliit na naka-protrude doon sa loob. Ang nagsisealed kasi niyan ito, yung engineering plastic na to. Yan. So, pag ito ay bumaon, yung parang na yun, yung parang maliit na, ayan, yan. Pag yan ay bumaon, naku,
Kasi madalas doon sa mga local o yung sa mga regulator na to, medyo malambot yung ano, hindi ganong masyadong matigas yung engineering plastic. So kung mataas yung, lalo na pag mataas yung output pressure mo, ito talaga yung unang bibigay. Babakat yung ano, yung parang ano doon sa ilalim. Yan yung maliit na yan. Babaon yan. Sa pag-hold ng pressure, babaon yan dito. So ang nangyayari, ang laking diferensya nun mga kasiro, aangat talaga yung output pressure mo. Aangat. Instead na 1.8, aabot ng 3,000 pa or mahigit. No? 2,005, aakyat siya ng aakyat kasi hindi na niya kayang isil. Bumabaon na siya. So nag-a-adjust na yung ano mo, yung plastada ng piston mo sa loob ng regulator. Yun ang naging problema doon sa regulator ko. So tinignan ko. So nagkaroon kami ng ano, maraming salamat kay Manong the Legend. Hindi man siya, sabi nga niya, wala daw sa school niya natutunan yung mga diskarte sa machining. Pero bilib ako kay Manong. Galing. Talagang magaling si Manong Oscar. Ang ginawa namin dito, tinanggal namin yung engineering plastic, yung white. Yan. Tinanggal namin. Matigas yan mga kasiro. Pero diskarte dyan para hindi mo magasgasan itong tanso. Yan. Diskarte dyan. Yung plastic lang kukunin mo. Tsaka dahan-dahan lang. Ang ginamit ko is yung Tiksay Dart. Na yung pinakadulo ng Tiksay Dart. Inano ko sa apoy. Yan. Ininit ko sa apoy. Tas paunti-unti ko siyang tinusok dito hanggang sa yung plastic ay natanggal siya, natunaw na hindi na gasgasan or nasira itong pinaka piston ng regulator mo. Yan. So hanggang sa natanggal siya, nilinisan ko. Yan. Tapos ito na yung pinaka maraming engineering plastic, merong kulay puti. Saglit. Saan ba yun? Ay, naku. Saglit mga kasiro. Kukunin ko lang. Yan. Mahirap ko lang tagahawak. Ito. Merong puti na engineering plastic. Yan. Pero wag ito. May mas matibay pa dito. Yung itim na engineering plastic. Yun yung ginagamit namin na valve sa mga PCP dito. No? Yung kulay itim. Mas matigas yun dito kaysa mas matigas yun kontra sa ito white na klase ng engineering plastic. Kasi yung nakalagay dito sa loob, white yan. Ito yan eh. Mas matigas yung itim. Kung mayroong kulay blue na engineering plastic, yun, mas matigas pa yun kaysa sa itim. Kaya lang, mahirap siya, kailangan mo talaga siya idaan sa maliit na torno. So, ito torno talaga siya para makuha mo yung saktong diameter. So, nag-fabricate kami ni Manong ng yung kulay iitim na engineering plastic. Dito, sinukatan yung lalim, sinukatan yung laki, tapos pinalit dito. Pinalitan yung itim na plastic. Tapos, nilinisan, lagyan ng oil, binalik lahat ng disc. Tapos, ibinalik sa housing, regulator. Ang resulta, Manong Oscar, ang galing talaga. So, yun lang ang problema. Bumalik sa dati ang reading ng output gauge natin, yung output natin. Yung regulator, bumalik siya sa normal. Nagbalik siya sa 1,800 na reading. Ang galing talaga. So, yun lang mga kasiro. Wala problema kahit Taiwan o China rig lang. No? Hindi naman basta-basta bibigay yung mga disc na yan. Medyo, sabi nga nila, malambot daw.
Pero sinukat na nila ang intense nito eh. Kung hanggang saan yung capacity. Kaya nga naglalagay sila dito ng yan, 1,800 na capacity regulator. Kasi itong mga disc na to, as long as walang kalawang or corrosion or walang oxidation na nangyari dito, malinis, maayos yung o-ring, yan, palitan nyo lang yung o-ring kung medyo problema na, malinis ito. Kahit chain na rig lang, magpa-function din yan siya ng maayos. So, yun lang. Pinalitan namin ni Manong. Medyo masilan ang paggawa ng engineering plastic kasi dapat pantay na pantay siya. Dapat saktong-sakto dito na hindi maluwag. Kung gaano ka sikip yung pagtanggal doon, sana ganun din yung gagawin na pagpasok na engineering plastic dito. Tsaka yung itim, I suggest yung itim or yung blue na kulay na engineering plastic kasi mas matigas yun siya. So hindi siya basta-basta babaon. Yung parang maliit na dito, yung sinisilb niya sa ilalim, may maliit dito na yung tinuro ko kanina. Hindi siya basta-basta babaon. No? Hindi basta-basta babaon dito yung sinisilb niya na lock, doon, yung butas. Kasi pag bumaon dito, bumakat na, mag-iiba talaga yung reading ng output ng regulator niyo. So, maganda ang kinalabasan at successful yung effort ni Manong Oscar E. Chavez. Tsaka shout out nga pala sa misis ni Manong Oscar kay Ate Bibot, sobrang bait niya. No, every time na pumupunta tayo doon, parang na tayo sabi nga ni Manong, anak sa labas daw. Ate, maraming salamat. So yun lang mga kasiro, konting tip, hindi sa nagmamagaling or baka may mas maganda. Sabi nga nila, yung mga magandang disc, palitan nyo. Wala problema doon. Pero yun ay isang lang, konting kaalaman na baka makatulong sa inyo mga kasiro, problema natin sa mga regulator. Kasi pag bibili tayo ng regulator na bago, medyo may kamahalan. No? Kahit China siya, naabot pa din siya ng 1,000 plus. So medyo mahal. So kung kaya naman natin gawa ng solusyon at paraan na makatipid tayo, doon tayo. Kung hindi naman sira yung mga disc natin, yun lang ang problema, edi gawa natin ng paraan na mapalitan to para makatipid tayo, makalis tayo, hindi tayo gagastos ng ganun kalaking gastos. So, maraming salamat sa panonood at susunod dito yung mga nagpapa-shoutout na hindi ko na lista. Maraming salamat mga kasiro and God bless us all. Thank you.